Ito ay isang maliwanag na hapon sa isa sa pinakamagarbong car dealership sa lungsod. Makikintab na sports cars ang nakahilera sa sahig, bawat isa ay sumasalamin sa gintong ilaw mula sa kisam. Amoy balat at pulish ang hangin, at nakatayo ng matatag ang mga staff sa kanilang crisp na uniforme, naghihintay na ma-impress ang mga mayayamang kliyente na pumapasok sa salaming pinto. Ito ang uri ng lugar kung saan karaniwang pumupunta lang ang mga milyonaryo. Mga taong naka-tailored suits, mamahaling relo, at malakas na boses na puno ng otoridad. At pagkatapos, sa pangunahing pasukan, pumasok ang isang lalaki na hindi talaga bagay sa karaniwang crowd. Si Manny Pacquiao. Nakasimple lang sa plain white shirt, lumang jeans, at sira-sirang sneakers. Mukha siyang ordinaryong customer lang. Walang bodyguards, walang media, walang entourage, isa lang na mapagpakumbabang lalaki na may mahinahong ngiti na naglalakad sa gitna ng makikintab na sasakyan na parang nagwi-window shopping lang. Ilang staff ang tumingin sa kanya pero hindi niya nakilala kung sino siya. May ilan na nagbulungan ng mahina, sinusubukang alalahanin kung nasaan na nila nakita ang mukha niya. Karamihan naman, binaliwala siya dahil sa lugar na ito kung saan ang itsura ang naghahari, hindi mukhang kayang bumili ni Manny kahit ng pinakamurang kotse sa display. Bigla, bumukas ulit ang salaming pinto at pumasok ng malakas ang isang matangkad at flashy na lalaki na naka-designer suit, ang FE ng isang makapangyarihang kumpanya. Maingay ang pagdating niya, kumikinang ang relo niya, puno ng pabango ang hangin, at puno ng yabang ang tono niya. Sumigaw siya ng order sa staff, nagrereklamo tungkol sa service, pinagtatawanan ang isang salesman dahil hindi maayos na napolish ang kotse. Sinusundan siya ng mga mata ng lahat. Ramdam ng lahat ang kanyang dominance. Sa kapalaran, nangyari na si Manny ay nakatayo malapit sa parehong kotse na hinahangaan ng si. Hindi alam ng sihi kung sino ang nasa harap niya, bigla niyang sinabi ng may inis, "Alis dyan sa harap ko." At sa biglaang galit, sinampal niya si Manny sa mukha. Ang tunog ay umalinggaw sa buong showroom. Sandali, tumigil ang oras. Napahiyaw ang mga customer. Natigilan ang staff. Nagsimulang magkalat ang bulungan na parang apoy. Sinampal ba niya talaga yung tao? Walang gumalaw. Lahat naghihintay. Paano tutugon ang tahimik at simpleng itsurang lalaking ito sa ganitong harapang kahihiyan? Nakaset na ang stage. May extraordinary na mangyayari. Nakita mo na ba ang isang taong inaapi o nahihirapan sa buhay pero nakangiti pa rin? Sabihin mo sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil baka mas lalong magbigay-inspire sa iyo ang kwento bukas. Naging mabigat ang hangin sa showroom. Yung isang sampal na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang tawa, ang magalang na pagbati, pati ang mahinang musika sa background. Sa ilang segundo, ang tanging naririnig lang ay ang alinggaw ng matalim na sampal. Si Manny Pacquiao, ang lalaking kilala sa buong mundo bilang champion, nakatayo lang doon, bahagyang nakayuko ang ulo, kalmado at composed ang ekspresyon. Ang isihi, nakatayo ng matangkad sa kanyang yabang, inayos ang cufflinks at ngumisi, sa susunod, mag-ingat ka sa pagtayo mo. Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Malakas ang boses niya para marinig ng lahat. Nagpalitan ng hindi komportableng tinginan ang staff, pero walang nangahas na makialam. After all, ito'y isang mayamang kliyente, ang uri na hindi nila kayang mawala. May ilang customer na nagbulungan mula sa malayo. Hindi ba si Manny Pacquiao yun? Tanong ng isa ng mahina. Hindi, impossible. Tingnan mo siya. Mukhang mahirap lang, sagot ng isa pa, binabaliwala. Ngumisi ang si, iniisip na kahinaan ang katahimikan ni Manny. Yun nga ang akala ko, sabi niya ng malamig, bago bumalik sa mga kotse na parang walang nangyari, pero malayo na sa normal ang atmosphere. Nagkakakaba-kaba ang sales staff. May ilan sa kanila na talagang nakilala ang mukha ni Manny, pero pinigilan sila ng kalituhan. Totoo ba talaga siya? Bakit hindi siya nagsasalita? Dahan-dahang hinawakan ni Manny ang pisngi niya kung saan tumama ang sampal. Walang galit sa mata niya, walang balak maghiganti sa postura niya. Sa halip, tahimik siyang lumakad patungo sa isa pang kotse, sinusuri ang detalye nito na parang walang nangyari. Nagtaka ang lahat sa kanyang pag-ugali. Lalong lumakas ang bulungan. Bakit hindi siya nagre-react? Baka takot siya sa si. Hindi, may kakaiba sa lalaking ito. Pero hindi pa tapos ang si.
Muli siyang tumawa ng may pang-aasar kay Manny mula sa kabilang dulo ng showroom. Tingnan mo, ito ang naghihiwalay sa winner sa losers. Mga katulad mo pumupunta rito na nangangarap ng kotse na hindi nyo kayang bilhin. Mga katulad ko. Amin na sila. Pumapatak ang yabang sa bawat salita. At kahit matigas ang staff sa loob, marami sa kanila ang hindi komportable. Pero ang kalmadong presensya ni Manny ay nagpapahirap na tumingin palayo. Hindi niya hinamon ang mga insulto. Hindi niya itinaas ang boses. Tahimik lang siyang nakatayo, nanonood na parang naghihintay ng tamang sandali. Hindi na matiis ang tensyon sa kwarto. Alam ng lahat na may darating. Hindi lang nila alam kung kailan. Si Manny Pacquiao, ang tahimik na tagamasid, ay nagawa ng gawing extraordinary ang ordinaryong eksena. At sa kaloob-looban, ang audience ng kwentong ito, ang mga nanonood online, ay nagtataka na, bakit hindi siya lumalaban? Ano ang plano niya? Naitanim na ang conflict. Naipakita na ang disrespect. Ngayon, tumataas na ang suspense patungo sa isang sandali na hindi inaasahan ng sinuman sa showroom na iyon. Kung ikaw si Manny, ano ang gagawin mo? Manahimik o mag-react agad? Comment sa baba. Nanatili pa rin sa hangin ang mga salita ng sihi na parang usok pagkatapos ng apoy. Sinubukan ng sales staff na ipagpatuloy ang trabaho, pero nanginginig ang kamay nila habang nagbibigay ng brochure at nagbubukas ng pinto ng kotse. Ramdam ng lahat ang bigat ng sandali. May kakaiba sa tahimik na lalaki sa white shirt na hindi nag-a-add up. Hindi siya galit. Hindi siya defensive. Kalmado siya. Dahan-dahang lumakad si Manny patungo sa isang sleek black sedan na nakapark sa gitna ng showroom. Hinaplos ng daliri niya ang makintab na hood na parang pinahahalagahan ang craftsmanship. Isang batang salesman, kinakabahan at nag-aalinlangan, lumapit sa kanya. Sir, gusto po ba niyong malaman patungkol sa model na to? Tumingin si Manny sa kanya na may malambot na ngiti. Please. Pwede mo bang sabihin ang mileage nito? Mahinahon, magalang, halos nakakadisarm ang boses niya. Napakurap ang salesman, nagulat sa respeto na ipinakita ni Manny. Inilabas niya ang lalamunan at nagsimulang mag-explain ng features ng kotse, kahit nanginginig ang boses niya dahil sa natitirang tensyon mula sa naunang eksena. Tumango si Manny nang may pag-iisip sa bawat punto, nakikinig ng mabuti. Mula sa kabilang dulo, tumawa ulit ang si. Bakit mo sinasayang ang oras sa kanya? Sigaw niya sa salesman. Hindi niya kayang bumili ng bisikleta, lalo na iyang kotse na yan. May ilang tumawa ng kinakabahan, hindi sigurado kung sasang-ayon o mananahimik. Pero hindi nag-react si Manny. Sa halip, nagtanong siya ng isa pang tanong, hindi sa si, kundi sa salesman. Masaya ka ba sa trabaho mo rito? Natigilan ang binata, nagulat. You, po, sir. Magandang trabaho po. Sandali siyang tumingin sa SAE bago dagdag ng mahina, pero minsan mahirap po. Mabait at maalalahanin ang mata ni Manny. Mahirap paano? Tanong niya ng mahinahon. Nagdalawang isip ang salesman, halatang hindi komportable magsalita sa harap ng SAE. Pero ang kalmadong presensya ni Manny ay nagparamdam sa kanya na ligtas. Well, sir, mahaba po ang oras. May mga pamilya po kaming sinusuportahan. Minsan, hindi po maganda ang trato ng mga customer sa amin. Tumawa ng malakas ang si, sumingit ulit. Huwag mong punuin ng kwentong lungkot ang ulo niya. Kung hindi mo kaya ang trabaho, mag-resign ka na. Nalugmok ang balikat ng salesman na mula ang mukha sa hiya. Pero hindi hinayaan ni Manny na manatili ang insulto sa hangin. Bahagyang lumapit siya, binaba ang boses para marinig lang ng salesman. Ano ang pangarap mo? Nagulat ang binata sa tanong. Pangarap ko po. Sabi ni Manny ng mahina. Kung hindi ka nag-aalala sa pera, sa responsibilities, ano talaga ang gusto mong gawin? Sandali, nakalimutan ng salesman kung nasaan siya. Kumislap ang mata niya sa pag-asa. Sana po makabalik ako sa school, mag-aral ng engineering, makagawa ng sarili kong bagay balang araw. Umiti ng mainit si Manny na parang nakikita na niya ang pangarap na nabubuo. Magandang pangarap yan, sabi niya. Huwag mong hayaang sabihin sa'yo ng kahit sino na imposible yan. Naging kakaibang tahimik ang kwarto. Mga customer at staff ay nanonood sa simpleng usapan.
Ang yabang ng isisi ay malakas na kontraste sa kababaang loob ng lalaking nakasira-sirang sneakers na nagtatanong ng totoong tanong na walang ibang nagbother magtanong. Inis ang sihi dahil na-ignore siya, lumapit siya at pinagtatawanan. Ang ridiculous nito. Sino ka ba para magbigay ng life advice sa dealership ko? Tumingin si Manny sa kanya, kalmado pa rin, bahagyang nakangiti pa rin. Hindi niya itinaas ang boses. Sa halip, nagtanong siya na nagpapatigil sa lahat at nag-isip. Sabihin mo sa akin, naniniwala ka ba na ang halaga ng tao ay sinusukat sa presyo ng kotse na dinadala niya o sa paraan kung paano niya trinato ang iba? Natigilan ang sihi sandali, nagulat sa diretsyo ng tanong. Ramdam din ng audience sa bahay ang hamon. Ano ba ang paniniwala ko? Nagsimulang magbago ang atmosphere sa personal na interaksyon. Ang yabang ng yaman at ang tahimik na dignidad ng kababaang loob ay malapit nang mag-clash sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Puno ng usok ang yabang ng sihi sa kwarto. Tumawa siya ng pagwawalang bahala sa tanong ni Manny at kumaway ng dismissive, pero ang batang salesman sa tabi ni Manny ay hindi maalis sa isip ang tanong. Bahagyang nabuksan ang labi niya na parang gusto niyang magsalita, pero taon ng pagiging tahimik dahil sa otoridad ang nagpigil sa kanya. Napansin ito ni Manny. Bahagyang lumapit siya, mahina pa rin ang boses. Okay lang. Sabihin mo sa akin, ano ang nagdala sa'yo rito? Nilingon ng kinakabahan ng binata ang boss niya. Abala ang sihi sa pagtitig kay Manny, malinaw na naghihintay ng pagkakataon para insultuhin ulit. Nilunok ng mahirap ng salesman at nagsalita, una nang nag-aalinlangan. Sir, David po ang pangalan ko. 24 po ako. Nagsimula po ako rito right after high school. Namatay po ang tatay ko noong 17 ako, at ang nanay ko naglilinis po ng bahay. Gusto ko pong mag-aral pa, engineering siguro, pero hindi po kaya. Kailangan kong kumita. Nagkunwaring hindi nakikinig ang mga staff sa paligid, pero lumapit ang tainga nila. Mga customer din nahila sa kwento. Malakas ang yabang ng sihi. Pero ang nanginginig na katapatan ng batang salesman ay mas malakas sa sarili nitong paraan. Nagpatuloy si David, bahagyang nabibiyak ang boses. Double shifts po minsan. Madalas po may sakit ang nanay ko, kaya karamihan ng sweldo ko sa gamot. Mga tao rito, nakasweet, nakamahal na kotse, tingin sa amin parang wala lang, parang invisible kami. Sandali siyang tumingin sa esihi bago mabilis na ibaba ang mata. Buong atensyon ang pakikinig ni Manny. Puno ng empathy ang mukha niya, hindi awa. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang hirap niyan, sabi niya ng taos puso. Pero nandito ka pa rin, nakangiti pa rin. May sinasabi yan tungkol sa lakas mo. Tumawa ng may pang-aasar ang si. Lakas? Huwag mong i-glorify ang kahinaan, matanda. Kung may tunay na ambisyon siya, hindi siya stuck sa paglilinis ng kotse para sa mga katulad ko. Matalim na tumagos ang salita sa showroom. Kumalat ang bulungan sa mga nanonood. May tumingin palayo sa discomfort. May iba na umiling ng bahagya, nahihiya sa yabang na ipinapakita. Nipisin ni David ang kamao sa gilid, namula ang mukha sa kahihiyan. Sandali, pinagsisihan niya na nagsalita, pero ang kalmadong presensya ni Manny ang nag-stabilize sa kanya. Walang paghatol ang mata ni Manny, kabaitan lang. Huwag kang mahiya sa struggle mo, sabi ni Manny ng mahinahon. Alam ko kung ano ang pakiramdam na wala kang kahit ano. Mas malalim pa sa inaasahan ang impact ng mga salita. Lumambot ang bulungan ng crowd. Totoo kaya? Nagpatuloy si Manny, pantay pa rin ang tono pero puno ng bigat. Isang batang nagbebenta ng tinapay sa kalye ako noon. Minsan, walang kain. Hindi lang saring ako lumaban sa buhay mismo. Maraming tumawa sa akin din sabi, wala akong patutunguhan. Pero nagpatuloy ako. Napahiyaw ang ilan sa kwarto. Nagpalitan ng mabilis na tinginan ang ilang staff. Nagsimulang magdaon ang recognition sa ilang mukha. Bread seller, street fighter. Pamilyar ang kwento. Tinitigan siya ni David, malaki ang mata. Naiintindihan mo po? Ngumiti ng mapagpakumbaba si Manny. Higit pa sa alam mo. Nag-roll ang mata ng sihi, malinaw na hindi interesado sa sad stories, pero nagbago na ang kwarto mismo. Nabubuo ang connection, hindi sa pagitan ng yaman at kapangyarihan, kundi sa shared humanity at struggle.
At kahit nakatayo pa rin ng matangkad ang Zihi sa kanyang yabang, nagsisimula ng makita ng mga tao sa paligid ang pagkakaiba, ang ingay ng pride kumpara sa tahimik na dignidad ng isang taong talagang nakaranas ng hirap. Nasa open na ang backstory at ramdam ng audience online ang pag-stir ng puso nila. Ang contrast sa pagitan ng cruelty ng Zihi at compassion ni Manny ay lalong lumilinaw sa bawat salita. Nakapaglagay ka na ba ng pangarap mo sa hold dahil sa responsibilities? Sabihin mo sa comments. Hindi na katulad ang atmosphere sa dealership. Nanatili pa rin ang yabang ng Zihi, pero nagsimulang manirahan sa isipan ng lahat ang bigat ng mga tahimik na salita ni Manny, ang sariling hirap at struggles niya. Mas tuwid na nakatayo si David ngayon, hindi na nahihiya sa ibinahagi niya. At sa paligid ng kwarto, nagbubulungan na, hintay, sinabi ba niyang nagbenta siya ng tinapay sa kalye? Parang kwento ni Pacquiao yun. Siya kaya talaga? Binawaliwala ito ng Zihi sa pagkakaway ng kamay. Huwag kayong maniwala sa nonsense na to, isa lang na mahirap na nag-iimbento ng kwento. Hindi naka-sneakers na mura ang mga hero. Pero bigla, nagsalita ang isang matandang staff, gray-haired manager na tahimik na nanonood. Sir, with respect, sa tingin ko totoo siya. Sumigaw ang Zihi. At anong totoo? Nagdalawang isip ang manager pagkatapos ay tumingin diretso kay Manny. Ikaw si Manny Pacquiao, di ba? Mulit na tumigil ang kwarto. Lahat ng mata ay nakaturo sa lalaking naka-plain white shirt. Hindi nagmadali si Manny na kumpirmahin. Maliit lang na tango, hindi nawawala ang mapagpakumbabang ngiti. Napuno ng hiyaw ang hangin. Nahulog ang panga ng mga younger staff. Naglabas ng phone ang mga customer, may nagre-record na, may nag-search ng picture niya online para i-compare. Walang duda na. Nandyan na nakatayo ng tahimik, walang bodyguards, walang fanfare, ang world champion. Ang lalaking umangat mula sa kahirapan hanggang international fame pero nanatiling simple. Lalong lumakas ang bulungan, nag-o-overlap. Nagtayo siya ng school sa bansa niya. Nag-donate ng milyon sa hospitals. Senator siya, national hero. Paano hindi nakilala ng Zihi? Namutla ang mukha ng Zihi nang marating ang realization. Nanginginig ang kamay na iyon na sumampal kay Manny kanina. Sinubukan niyang tawanan. Hindi ko alam, misunderstanding, pero tapos na ang damage. Ang staff na dating natatakot sa Zihi ay tumitingin na sa kanya ng maihalong disgust. Mga customer na dating humahanga sa yaman niya ay nakatitig na ng maihatol. Bulong ng isang babae, isipin mo, sinampal niya ang lalaking lumaban mula sa kahirapan, nagbigay ng marami sa iba, dahil lang mukhang ordinaryo siya. Nanatiling kalmado si Manny, walang galit na ipinakita. Sa halip na ipahiya pa ang Zihi, bumalik siya kay David, ang batang salesman. At nakikita mo, sabi ni Manny ng mahina, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay paano mo pipiliin ang lakarin ang iyong journey. May bigat ang mga salita, umalinggaw sa dealership, pero patuloy na nagbubukas ang katotohanan. Nagsalita na rin ang ibang employees na lakas loob sa sandali. Sir, hindi lang ordinaryong worker si David. Pinakamatigas ang trabaho niya rito. Nagtatake ng extra shifts kapag hindi kaya ng iba. Tinutulungan niya kami ng walang reklamo. Dagdag ng isa pa, minsan, binigay niya ang kalahati ng sweldo niya para sa hospital bill ng maisakit na coworker. Hindi niya sinasabi pero alam namin lahat. Lumipat ang tingin ng crowd kay David, namumula ang mukha niya sa hiya, pero hindi maitago ang pride sa boses ng kanyang mga coworkers. Hindi na maikakaila ang contrast. Sa isang banda, mayamang Zihi na sinusukat ang value sa pera, status, at itsura. Sa kabilang banda, humble salesman na nahihirapan pero honest, tahimik na iginagalang ng mga nasa paligid. At sa tabi niya, si Manny Pacquiao, buhay na patunay na ang greatness ay hindi mula sa yabang, kundi sa kababaang loob at resilience. Nagka-stutter ang Zihi, sinusubukang makuha ulit ang kontrol. Hindi ko alam ang lahat ng to, kung alam ko, pero walang pakialam na sa excuses niya. Nailabas na ang katotohanan at pinili na ng crowd kung aling side ang mahalaga. Hindi ipinahiya ni Manny ang Zihi. Hindi niya itinaas ang boses. Tahimik lang siyang nakatayo, kasama ang binatang na overlook, pinatunayan sa presensya lang niya na ang respeto ay hindi dapat nakatali sa yaman o itsura. Ang bulungan ay naging tahimik na alon ng paghanga,
hindi sa power ng C, kundi sa humility ni Manny. At nakaset na ang stage para sa susunod na mangyayari. Ang aksyon na magbabago hindi lang sa sandali kundi sa bawat buhay sa showroom na iyon. Nakita mo na ba ang true character ng isang tao na nailantad sa hindi inaasahang sandali? Dahil ang tunay na life lessons ay madalas nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Nasa labas na ang katotohanan. Ang bulungan ay naging buzz ng shock, awe at tahimik na paghanga. Alam na ng lahat na ang lalaking ininsulto at sinampal ay si Manny Pacquiao, global boxing icon, philanthropist, at iginagalang sa maraming bansa. Namutla ang mukha ng C. Nawala na ang yabang niya kanina, pinalitan ng awkward na pagkakakaba-kaba. Parang gusto niyang maglaho sa anino pero huli na. Lahat ng mata ay nakaturo sa kanya at pareho ang kwento sa bawat mukha, disappointment. Pero walang tanda ng galit si Manny. Sa halip, tumingin siya kay David, ang batang salesman na nagbahagi ng struggles niya. David, sabi ni Manny ng mahinahon, sinabi mo sa akin na pangarap mong bumalik sa school para mag-aral ng engineering, makagawa ng sarili mong bagay. Bakit mo itinigil? Nilunok ng mahirap si David, kinakabahan ngayon na maraming nanonood. Dahil po sa pamilya ko, sir. Kailangan kong magbigay. May sakit po ang nanay ko. Bata pa po ang mga kapatid ko. Hindi ko po sila maiwan ng walang suporta. Tumango si Manny, mainit ang mata sa pag-unawa. Alam ko kung ano ang pakiramdam niyan. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pumili ng responsibility kaysa sa sariling pangarap. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita sa crowd. Pero minsan, binibigyan ka ng buhay ng pagkakataon para gawing totoo ang mga pangarap na iyon. At kapag dumating ang sandaling iyon, kailangan mong handa na kunin ito. Tahimik ang kwarto. Ang mga insulto ng Sifi kanina ay pakiramdam na maliit na kumpara sa tahimik na karunungan ni Manny. Pagkatapos, sa harap ng lahat, hinugot ni Manny ang checkbook mula sa bulsa at nagsimulang magsulat. Ang kaluskos ng pan ay umalingaw sa katahimikan. Pagkatapos, maingat niyang hinila ang papel at ibinigay kay David. Natigilan si David. Ang mata niya ay tumalon mula sa check patungo sa mukha ni Manny, hindi makapaniwala. Sir, hindi ko po matatanggap to, stammer niya. Pero mahinahong inilagay ni Manny ang check sa kamay niya. Kaya mo at kailangan mo. Hindi to charity. Investment to sayo, sa future mo, sa taong dapat mong maging. Napahiyaw ang crowd habang tinitingnan ni David ang numbers. Sapat para sa education niya, medical needs ng pamilya, at higit pa. Lumapit ang luha sa mata niya. Sinubukan niyang magsalita pero nabiyak ang boses. Hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Ngumiti ng mahina si Manny. Huwag mo akong pasalamatan. Pangako mo lang sa akin ng isa. Kapag binigyan ka ng buhay ng pagkakataon, tulungan mo ang iba tulad ng ginagawa ko sa iyo ngayon. Sa sandaling iyon, kumpleto na ang transformation. Ang parehong crowd na dating tahimik sa takot sa CE ay sumabog sa palakpakan. Hindi para sa yaman, hindi para sa yabang, kundi para sa humility at compassion. May mga staff na nagpunas ng mata, overwhelmed sa eksenang nagaganap sa harap nila. At ang CE, natigilan siya, hindi sa kamao ni Manny, kundi sa kabaitan nito. Bigla, walang kabuluhan ang yaman niya sa harap ng tunay na generosity. Ang yabang niya na dating nag-uutos ng atensyon ay mukhang kahabag-habag na kumpara sa respeto na kinita ni Manny nang hindi itinaas ang boses. Niyakap ni David ang check, nanginginig ang balikat sa emosyon. Binago mo po ang buhay ko, bulong niya. Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat niya nang may reassurance. Hindi, David, ikaw ang magbabago ng sarili mong buhay. Binigyan lang kita ng tulak. Ramdam din ng audience online ang pagswell ng inspiration. Ang hustisya ay naipamahagi, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa compassion. At sa dealership na iyon, alam ng lahat na may nasaksihan silang hindi malilimutan. Kung naniniwala kang mas makapangyarihan ang kabaitan kaysa sa revenge, type yes sa comments. At huwag kalimutang i-share ang kwentong ito. Baka may isang tao dyan na nangangailangan ng reminder ngayon. Dahan-dahang humupa ang palakpakan sa dealership pero nanatili ang electric energy ng sandali. Nanginginig si David, hawak ang check na ibinigay ni Manny na parang susi sa pinto na akala niya hindi niya mabubuksan.
Pinalibutan siya ng coworkers, pinapalakpak ang likod, nakangiti at nagbibigay ng encouragement. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, talagang naramdaman ni David na nakikita siya. Sa kabilang dulo ng kwarto, natigilan pa rin ang isihi sa disbelief. Ilang minuto lang ang nakalipas, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa building. Ngayon, siya ang pinaka-exposed. Gumuho ang yabang na dating nagpapatakot sa mga tao sa embarrassment. Bawat peres ng mata na dating humahanga sa yaman niya ay hinahatulan na ang cruelty niya. Tumingin siya kay Manny, nabuksan ang labi na parang magsasalita, pero ayaw lumabas ng salita. Sa wakas, sa hirap, bulong niya, papasensya. Hindi ko alam kung sino ka. Dahan-dahang tumingin si Manny sa kanya, kalmado pero matatag ang ekspresyon. Matatag ang boses niya, puno ng bigat na mas malalim kaysa galit. Hindi dapat mahalaga kung sino ako, sabi niya. Ang respeto ay hindi para sa titles o fame lang. Para ito sa bawat tao, kahit ano pa ang itsura nila, damit, o kung gaano sila karami ang mayroon. Nagbulungan ang crowd sa pagkasang-ayon. Tumango ang mga customer. Mas tumayo ng matatag ang staff. Malinaw ang leksyon, at ramdam ito ng sihi, na tumusok sa pride niya na parang talim. Lumapit si Manny sa kanya, hindi para ipahiya, kundi para turuan. Ang yaman at kapangyarihan ay nawawala. Mga kotse, building, bank accounts, lahat pwedeng mawala. Pero ang paraan ng pagtrato mo sa tao, yun ang mananatili kapag nawala na ang lahat. Yun ang tunay na legacy na iniiwan mo. Ibinaba ng sihi ang mata, nahihiya na bumabalot sa mukha niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang lalaking may kontrol. Mukha siyang lalaking naharap sa katotohanang sinubukan niyang baliwalain. Samantala, si David, overwhelmed pa rin, nahanap ang boses. Sir, sabi niya kay Manny, hindi lang pera ang binigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng pag-asa. Pinakita mo na kahit tingnan ako pababa ng iba, hindi ko kailangang maniwala sa kanila. Kaya ko pa ring umangat. Nabiyak ang boses niya, pero may lakas ang mga salita. Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat niya. At balang araw, kapag may ibang naramdaman na invisible, ipapaalala mo sa kanila na mahalaga sila rin. Doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi sa isang tao, kundi sa bawat isa sa atin na nag-aangat sa isa pa. Sumabog ulit ang palakpakan sa dealership, mas malakas ngayon, umalinggaw sa salaming dingding at makikintab na kotse. Mga customer na dumating para bumili ng luxury vehicles ay umalis na may dala na mas mahalaga, kwento na dadalhin nila sa puso. Ang isihi, namumula at humbled, lumapit. David, sabi niya, pinipilit ang mga salita sa kabila ng pride, mali ako sa pagusga sa'yo. At Manny, ako rin mali ako sa'yo. Mangako akong magiging mas mabuti. Kung totoo ba o hindi, walang makakasabi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya malilimutan ang araw na ito at wala rin sa showroom. Habang naghahanda si Manny na umalis, nagtipon ang staff malapit sa pinto, nagpapasalamat hindi lang sa generosity, kundi sa leksyon na iniwan niya. Si David, luha pa rin sa mata, bulong, hindi ko po sayangin ang pagkakataong to, sir. Ipapakita ko po sa'yo na proud ka. Ngumiti si Manny. Huwag mo akong gawing proud. Gawin mong proud ang sarili mo. Yun lang sapat na. At sa ganoon, lumabas siya sa salaming pinto pabalik sa mundo ng kasing tahimik ng pagpasok niya. Isang simpleng tao na may dala ang kapangyarihang magbago ng buhay. Malapit nang kumalat sa social media ang mga video ng mga customer na nag-record ng insidente. Pero lampas sa headlines at viral posts, malinaw ang tunay na mensahe. Ang greatness ay hindi sa gaano kataas ang pag-angat mo sa iba, kundi sa gaano kalalim ang pag-aangat mo sa mga nasa paligid mo. Kung na-touch ang puso mo ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood dahil mahalaga rin ang kwento mo. At baka may isang tao dyan na nangangailangan ng pag-asang dala mo.